Kumusta po sa lahat ng taga-subaybay ng Cosmos TV? Ako po si Melanie, ang inyong lingkod sa Philippine Broadcast. Kasunod ng ating katatapos na huling pagsasahimpapawid, narito pong muli si Ginang Johnson Yu ng Dasarang Family Counseling Center upang ating alamin kung paano ang tama o mahusay na paraan ng pag-uusap ng mag-asawa sa loob ng tahanan. Kumusta po kayo, Ginang Yu? 네, 안녕하세요. Kumusta po kayo? Ginang Yu, noong nakaraang linggo, napag-alaman po namin sa inyo ang tungkol sa pagkakaiba ng isip o utak sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan. Sinabi po ninyo na ang utak ng lalaki ay nakatuon sa solusyon at ang utak ng babae ay nakatuon sa relasyon. Maaari po bang ipaliwanag ng simple ang nilalaman ng ating paksa noong nakaraang linggo? 네, 지난주에는 남녀는 Opo, napag-usapan natin ang pagkakaiba ng pag-iisip ng mga kalalakihan at kababaihan. Sa pangkalahatan, ang mga kalalakihan ay nakatuon sa solusyon at ang mga kababaihan naman ay nakatuon sa relasyon. Di po ba? Nabanggit po natin na ang mga kababaihan ay mas maraming salita kaysa mga kalalakihan. Ngayon, kapag sinabi ko yun, may mga taong disang-ayon. Mayroong nagsasabi, hindi mas madaldal ang aking asawa. Tama naman po sila. Kaya ang pamantayan natin sa pagsabi nito ay hindi 100% kundi 85% lamang. Ayon sa isang pananaliksik ng mga dalubhasa, ibinunyag na kahit siya ay lalaki, halos 15% ng kanyang utak ay babae. Gayon din ang mga babae, may 15% kahalintulad ng utak lalaki. Opo nga, Ginang Yu. Tila po napakahirap para sa mga kalalakihan na makarinig ng maraming salita mula sa mga kababaihan. Kung gayon, paano po tayo magkakaroon ng mas mahusay na pakikipag-usap sa kanila? 네, 맞습니다. 남자들은 우리가 여자들이 얘기하는 Tama po. Paano naman ang mga kalalakihan kapag makipag-usap sa kababaihan? Bago mo palang ungkatin ang iyong saloobin, maraming kaso na ang ganito ang sanisabi. Ano ngayon? Anong ibig mo sabihin? Kaya ang mga kababaihan ay nasasaktan dahil ang isip ng mga kababaihan ay nakaugnay sa relasyon. Ang pag-uusap mismo ay pag-ibig. Para sa kanila, ang taong nakikinig ay isang taong nagmamahal. Ngunit sa simula pa lang ng usapan, ay tinatanong na ang konklusyon, kaya pakiramdam nila ay tinatanggihan na agad sila. Kaya hindi madaling igalang at mahalin ang ganitong tao. Paano pakikinggan ng lalaki ang sinasabi ng kanyang kabiyak? Una, pakinggang mabuti ang sinasabi ng asawa. Paano? Dapat may simpatya. Ganun ba? O naiintindihan kita. O talaga? Pangalawa, ano ang mangyayari kung patuloy silang dinadamayan at patuloy din sa pagsasalita? Ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaki ay nahihirapan. Kaya ang pag-uusap ay nawawalan ng saysay. Ano ang pangalawang gagawin? Sabihin ng maigsi. Galing ka pala ng mall ngayon. Magkita tayo doon ng kaibigan mo. Doon kayo na ng halian? Napakahalaga na habang nagsasalita ang iyong asawa ay sinasummarize mo ang sinasabi sa gitna. Sa bandang huli, kapag tungkol sa anak o asawa at merong silang pagkakamali, napakahalagang aminin at mangakong ituwid ito. Huwag isisi ang lahat ng kasalanan sa asawa. Ganito ang mga pwede nating sabihin. O talaga ba? Sa tingin ko ay tama ka. Susubukan kong itama. Sa ganitong paraan, ikaw na ang pinakahanga-hangang asawa. Ganon po palagi ng Yu. Kung susumahin po nating muli, may 3 lang pala na dapat tupdin para makuha ang simpatya. Kung gayon, gusto ko na pong malaman kung ano ang sasabihin ninyo sa amin para sa linggong ito kasunod ng nakaraang paksa. Opo, ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa tinatawag na the causal language of relationships. Ang relasyon ng paggamit ng hindi nakakasakit na salita o wika ay tila isang bagong salita at talagang interesado na po ako tungkol dito. 네, 그렇죠. 이건 제가 이제 만드는 그런 언어기 때문에 Opo, ito ay isang wika na aking ginawa, kaya hindi ito pamilyar. Kadalasan may sasakyan tayong daladala. Maingat tayo sa pagmamaneho, subalit nagkakaroon pa rin ng mga kaso ng aksidente kahit di ito ninais. Naka-seatbelt at mayroong airbag sa loob ng sasakyan. Maaari ko nang maprotektahan ang aking buhay sa hindi inaasahang aksidente, katulad nito. Kung alam lamang natin ang paggamit ng hindi nakakasakit na salita sa relasyon sa ating kapwa,
na kung saan ang relasyon ay magiging balanse at may respeto sa isa't isa. Ito ay tinatawag na the quotient language o hindi nakakasakit na salita. Ipinaliwanag po ninyo ang relasyon ng paggamit na hindi nakakasakit ng salita sa pamamagitan ng airbag ng kotse. Paano po ito mailalapat kapag nakikipag-usap tayo? 네, 대화라고 하면은 사실은 두 가지 May dalawang uri ng pakikipag-usap. Ang isa ay kapag tayo ay nagsasalita at ang isa ay kapag tayo ay nakikinig sa iba. Kung ganoon, paano natin gagamitin ang hindi nakakasakit na salita o quotient language sa pakikipag-usap? Kailangan nating malaman ang dalawang bagay na ito. Kung gayon po, unang-una, dapat alam ko ito sa simula pa lamang ng aking pagsasalita. 일단 내가 상대에게 어떤 말을 하려고 할 때는 Kung ano man ang gusto kong sabihin sa aking kausap, itong dalawang bagay lang ang dapat kong tatandaan. Una ay ang paggamit ng I message at ang hindi yung you message. Ano ang you message? Karaniwan, pag tayo ay nagagalit, halos ginagamit natin ang you message kagaya ng, bakit ka ganyan? Bakit ganyan ang ugali mo? 너 왜 그래? Bakit ganyan ka magsalita? Wala kang manners ah. Ito ay walang kagandahan ng loob kung saan ang sentro ng pananalita ay paghusga o pagtuturo sa kausap. Ito ang tinatawag na you message. Pwede po bang dagdagan pa ang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng I message o ako, aking mensahe upang madaling maintindihan? 네, 그러면 그와 반대로 I 메시지를 Opo, ngayon sa kabilang dako, ano naman ang I message? Anong klase itong mensahe? Ako ang sentro rito. Pag una kang nagsalita, huwag mong sabihin, bakit ka ba ganyan? Magsimula sa ako ay, nanay mo ay, o tawagin ang pangalan ng kausap tulad ng honey, o ina sa anak katulad ng Wania. Ang nanay ay sobrang nadismaya dahil nakita kong magulo ang silid mo, kaya maglaan ka ng oras para maglinis. Ano sa palagay mo? Ito ang ibig kong sabihin. 생각은 Wania, ako bilang nanay mo. Magulo ang iyong silid, kaya ako ay nadidismaya. Kung okay lang sa'yo, pwede mo bang ayusin? Kaninong ideya? 이상한데 Itong aking ideya. 괜찮으면 Sana maglinis ka ng silid mo. 내 생각 Ano sa palagay mo? Ito po ang point ko. 네 생각 Sa akin nagmula? 바로 이 Sa huli, tinanong ko ang kanyang saloobin. Ano sa palagay mo? Sana ay naiintindihan ninyo na ito ang wikang hindi nakakasakit na quotient language na sinasabi ko. Opo, Ginang Yu, maaari po bang kayong magbigay ng isang halimbawa sa tunay na buhay? 사춘기 때 아이들이 방 청소를 잘 합니까? 안 합니까? Magaling bang maglinis o hindi sa loob ng tahanan ang mga nasa stage of puberty ng mga kabataan ngayon? Hindi po. Ang mga kabataang magagaling na maglinis sa stage of puberty ay may personalidad na medyo balisa. Kung hindi palaging naglilinis ang ating mga anak, dapat pa tayong mangamba o hindi? Walang dapat ipangamba, sapagkat mahihirapan ka lang bilang isang ina. Kapareho lamang ito ng aking mga anak. Bilang isang guidance counselor, ganito ang sinasabi ko. Oh, Wania, tinignan ni nanay ang iyong silid. Ito ay napakagulo. Sa tingin ko ay wala akong oras para maglinis. Kung mayroon kang oras, sana maglinis mo ang iyong silid ngayong araw. Ano sa palagay mo? Kung ganito ang paraan ng pagsasabi, anong sagot ng bata? Opo nanay, gagawin ko. Pasensya na po. Maglalaan ako ng oras para mag-ayos mamaya. Tinanggap niya ito ng buong puso at bukal sa loob. Ano ang point natin dito? Ideya ng nanay na linisin mo ang iyong silid. Ano sa palagay mo? Yung tanong sa dulo na ano sa palagay mo ay may kalakip na respeto. Ito ang tinatawag na quotient message o hindi nakakasakit na salita. Sana ay naintindihan niyo ito. Ang I-message pala ay kung paano mo tinatanong ang iyong mga saloobin upang hindi makasakit sa pagsasalita sa pagsimula ng usapan. At ang pangalawa, pwede ninyo po bang sabihin sa akin kung paano ang paggamit ng hindi nakakasakit na salita o wika na lalapat kung paano ko sasang-ayunan ang sinasabi ng aking kausap? May mga sitwasyon na minsan ang ating kausap ay emosyonal, naguguluhan, nagagalit habang nakikipag-usap. O di ba tayo nagagalit pag galit din ang ating kausap? Minsan may nasasabi tayo, bakit ka ba ganyan? Bakit ba ganyan? Wala kang galang sa iyong nanay. Hindi dapat, di ba? Kahit ano pa ang sabihin ng ating kausap, dapat palaging ganito ang sabihin. Ganun ba?
Tama ka. Nung pinakinggan kita, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ganun. Oo, nangyayari talaga yan. Kaya't kung susumahin, ganun ba? Oo, tama yan. Ganun. Nangyayari talaga yan. Yung alam mong mga salita na nakakapagpagaan sa damdamin, sa ganitong paraan, magiging kalmado at maayos ang pag-uusap. Sa punto ng kausap, pwede niyang sabihin, oo, tama, pwede yan. Maaring sumahin ang tatlong salitang ito. Sa aming pakipag-usap, mangyaring magbigay po kayo ng pagpapaliwanag kung paano magagamit ang mga salitang ito sa mga tiyak na sitwasyon o halimbawa. 제가 지금도 굉장히 천천히 Sinisikap kong magsalita ng mabagal pero mabilis pa rin ako magsalita. Ano naman ang aking personalidad? Hindi maganda. Kaya ako ay nagkakamali rin at nagiging padalos-dalos. Kaya doong bata ako ay palagi akong napapagalitan. Pero maaari ba itong maituwid matapos akong maikasal? Ito ay pareho lamang. Nagkakamali pa rin ako palagi. Nakakabasag ng pinggan, nakakatapon ng pagkain, gatas. Pero ang talagang espesyal sa akin ay bakit kaya di ako nasasaktan kapag sinabi ng aking asawa, bakit nagkakamali ka na naman, mag-ingat ka sa susunod. Kahit na ako ay kanyang sinisisi at hinuhusgahan, ay hindi ako nasasaktan. Palagi siyang tumutulong sa pagliligpit at laging may ngiti habang sinasabing, oo, nangyayari talaga yan. Lagi niya akong inuunawa kaya't ako'y napapahanga sa kanyang magandang kalooban. Noong bata pa ako ay palagi akong napapagalitan. Subalit hindi sa asawa ko. Dahil sa mga natutunan ko sa kanya, na nagamit ko sa pagpapalaki sa aking mga anak, gaya ng di ko sila pinapagalitan kung sila ay nagkakamali. Ito ang mga salita ng asawa ko. Oo, nangyayari talaga yan. Masakit sa parte ng mga taong nagkakamali ang pagbatikos at sabihin, bakit ka ba ganyan? Kung ganon, ano ang dapat mong sabihin? Nangyayari talaga yan, nagkakamali rin ang nanay. Ito ang paggamit ng hindi nakakasakit na salita. Nahubog ang asawa ko ang aking personalidad sa paggamit ng caution language. Napakinggan po naming mabuti. Ginangyo at sa oras na ito, narinig po namin ang mga kabanata tungkol sa inyong pamilya. Kung gayon, maaari po bang ibuod ninyong muli kahit maigsi ang tungkol sa relasyon ng paggamit ng hindi nakakasakit na salita o wika na natutunan namin ngayon? 네, 이제 오늘은 관계 Natutunan natin sa araw na ito ang tungkol sa di nakakasakit na salita sa relasyon at mayroong dalawang uri ng pakikipag-usap. Ito ay kung ako o ikaw ang unang nagsasalita. Sa pakikipag-usap po, ako ang laging nagsisimula at pagkatapos ay sinasabi ko ang aking saloobin at nararamdaman. Pagkatapos ay hinihingi ko ang opinyon ng aking kausap. Ano sa palagay mo? Ano ang iyong opinyon? Anong masasabi mo sa akin? Sa ganoong paraan may respeto at sasang-ayunan ito at paliit lamang ang tsansa ng pagtanggi. Maaari tayo makipag-usap sa iba na hindi makakasakit. Umaasa ako na naiintindihan niyo ito at kung ang kausap ay galit, huwag mong sabayan. Tanungin palagi, paano yan? Ano sa palagay mo? O tama yan, ganun? Oo, naintindihan na kita. Yan ang dahilan kung bakit dapat unahing igalang ang saloobin at nararamdaman ng iba at irespeto sila ng walang pasubali. At ano pa ang nais mong malaman, magtanong ka para malaman nagkakaunawaan po ba tayo. Marami pong salamat, Ginangyo. Simula ngayon, kapag ako ang magsalita ng usapin, dapat kong tanungin kung ano ang aking iniisip at kapag nakikipag-usap sa iba, pwede rin niyang sabihin, oo, tama yan, ganon. Natutunan ko rin po kung paano gamitin ang relasyon ng paggamit ng hindi nakakasakit na salita. Ginangyo, muli po maraming salamat. At pangwakas, may nais po ba kayong tanungin o sabihin para sa taga-subaybay ng Cosmos TV? Kahit marami po tayong natutunan, kung hindi natin ito gagawin ay hindi ibig sabihin na may kaalaman tayo tungkol dito. Ano po ang sikreto ng matalinong tao? Ito po yung repetitive learning. Kapag hindi po ninyo alam ang isang bagay ay patuloy po ninyong pag-aralan at unti-unting mahuhubog ang iyong pagkatao. Ito ang tanging paraan upang mapaganda ang relasyon sa pamilya at walang dahilan upang mag-away. Magkita-kita tayong muli. Salamat po! Marami pong salamat, Ginangyo. Nakasama po natin ngayon si Ginangyo at natutunan natin sa kanya ang tungkol sa relasyon ng paggamit ng hindi nakakasakit na salita. Inaasahan ko pong magkakaroon tayo ng buong linggong pagsasanay sa ating pang-araw-araw na buhay. Magkita-kita po tayo sa susunod. Pindutin lamang po ang gusto at mag-subscribe.
Salamat po!